Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72, pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kapag maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, saka kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyon na inyong tutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri na namin, Panginoong Kristo. Magsimpo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina, kinatok ako ni Father Thomas at tinanong niya sa akin, "You have been here." At sabi ko, "Yes, I was here 2017 and 2018. Tapos pinuri ko siya dahil noong 2017, ang Misyong Pilipino ay sa isang bahay lang ginawa. Siksikan. Ano po? Pati sa kusina may tao. Noong 2018, doon sa kabila, parang, ano bang tawag natin doon? Caravan. Kung ano man, no? Ngayon, dito na. Ang ganda-ganda. Sabi ko nga sa kanya, "You are now Thomas the Builder." Magre-retiro na siya. Magre-retiro na. At napakagandang alaala. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Kayo, ako, lalo na tayo mga Pilipino, nakikiraan lang tayo dito. Sapagkat pagkatapos ng ating trabaho, pag tayo nag-retire, uuwi na. Uuwi ka na. Ang tanong lamang ay, meron ka bang uuwian? Baka kasi nangapit bahay ka, hindi na makakauwi sa dating bahay. Ano ang kwento? Ang buhay ay parang isang pagtatahi. Pagtatahi ng ano? Pwedeng tapestry, pwedeng carpet, pwedeng kortina, pwedeng mantel, pwedeng damit, pwedeng short, or pwedeng basahan lang. Nasa iyo yun. Ikaw ay may kalayaan kung ano ang iyong iiwanan. Ikaw ay may kapangyarihan na gumawa
ng sarili mong alaala. Anong alaala ang iyong iiwanan? Marahil yung mga unang nakatira dito sa Ruwais, hindi nila ma-imagine na may simbahan na. Ang naalaala lang nila ay ang lumang lugar kung saan nagdiriwang. At pag sinabi mo sigurong, uy, maganda na simbahan. Ang tanong siguro ay, talaga? Yun lang naman, talaga? Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko po itong sinasabi. Hindi mo hinahayaan ang mundo na pigilan kang mangarap. Pangarap lang ang libre. Pagbabawalan mo pa. Nung ako po ay nakikitira sa squatter sa aming apostolate, nakikitira ako sa isang barong-barong na kung saan ang aking tinitira na kanilang hanap buhay ay pangangalakal. Sa gabi lumalabas kasi sa gabi nagdadampot ng basura. Plastic. Yun ang aming ginagawa sa gabi. Pero, saan man ako magpunta, tinatanong ko palagi ang mga bata, anong gusto mo paglaki? Anong gusto mo paglaki? At nagulat ako, sabi ng bata, gusto ko pong maging doktor. Sa gitna ng kahirapan, ang sabi niya, gusto ko pong maging doktor. Ang nanay, basag trip. Kasi mahirap eh. Parang sinasabi niya, paano ka magiging doktor? Sa hirap natin. Agad-agad sabi ng nanay, doktor? Kaya mo? Nilakihan ko ng mata yung nanay. Bakit? Masama bang mangarap? Hindi. Pero tuwan-tuwa ako sa sagot ng bata. Sabi ng bata, tumingin sa nanay, sabi niya, kaya ko po. Kayo, kaya nyo. May kanya-kanyang pangarap. Anong meron sa unang pagbasa? Naglabas ng sama ng loob si San Pablo. Kung inyong pinakinggang mabuti, sinabi doon, iniwan ako. Iniwan ako. Hindi lang iniwan, nagdulot pa ng sama ng loob ang ibang tao sa kanya. Sa simbahan yon, di po ba, no? Ano ibig ko sabihin? Magsimba ka man o hindi, may problema ka. Mag-asawa ka o hindi, may problema ka. Magsabi kayo, ano man ang iyong pipiliin, meron kang problema. Ang tanong ay, hahayaan mo ba mga tao na hindi naging mabuti sa iyo, maging hadlang ng iyong pangarap? Ang malukod na kwento ay ano? Pagkamisan ang sarili nating kamag-anak ang hadlang sa ating pangarap. Yun ang malungkot na kwento. Mga taong nagtatanong, kaya mo ba? Mga minamahal na mga kapatid, we are a product of our choices. And not to make a choice is a choice by itself. Anong pipiliin mo? Yung sinasabi ng ibang tao? O ang biyayang kaloob sa iyo ng Diyos? Connecting the dots means tinatahi natin ang iba't ibang hibla, iba't ibang tela upang makabuo tayo ng isang obra.
Inuulit ko. Connecting the dots ay isang pagtatahi ng iba't ibang tela upang makabuo tayo ng isang obra maestra. May kapangyarihan ka? Tapestry ba? Carpet ba? Mantel ba? Damit lang ba? Hari nawa hindi basahan. Hari nawa hindi basahan. Ang higit na pinagkalooban ay higit na hinahanapan. To whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. Bakit ba kayo nandito? Bakit kayo nandito? Ang sagot dyan ay, nangarap kayo. Di po ba, no? Pwede naman kayo makontento sa atin. Pero nangarap kayo. Ang aking tanong ay, nasaan na kayo sa inyong mga pangarap? Nasaan na kayo? Yung iba, magre-retiro na. Nasaan ka sa iyong pangarap? Naabot mo ba? Kasi, dito, pwedeng merong lump sum, pero walang retirement. Walang pension. Di po ba? Ang tanong ko nga no isang araw, yung bang naipon mo, kaya kang buhayin sa natitirang araw ng buhay mo. Kung nag-ipon ka. Di po ba, anak? Kung nag-ipon ka. Meron akong magandang kwento noon na kung saan yung isang nagpunta dito, hinihingan siya ng kanyang kapatid. Magpadala ka naman. At nagpapadala siya. Sabi niya ng kanyang kapatid, dagdagan mo naman. Galit na galit siya. Kasi nagtitipid siya dito at merong nanghihingi. Kaya ka lang dito dahil gusto mong umunlad, hindi po ba? Pero, yung mga iniwan mo sa Pilipinas, gusto rin ng ambon. Di ba? Hari nawa, maambunan sila. Parang yung pag ikaw ay nagpipilgrimage, ang daming nagsasabi, Father, pasalubong naman. Hindi naman nagpadala ng pera. Di ba, no? Mahilig tayo sa ganun eh. Pag umuwi ka, ang daming sasalubong. Feeling nila, talagang sako-sako ang pera mo dito. Kaya nga, sabi niya sa ate niya, Ate, ang laki naman ng hinihiling mo. Sabi ng ate niya, pasensya ka na. Malaki ang pangangailangan ni nanay. Dagdagan mo naman. Dinagdagan niya. At palaki ng palaki. Pagkatapos sa isang taon, dahil laging marangya ang buhay dito, walang naipon. Walang naipon. Sumali sa samahan ng mga Londoners. Loan dito, loan doon. Diba? Kasi gusto bagong bag. Lahat bago. Walang naipon. At biglang natanggal sa trabaho. At dahil natanggal, walang makuhang bagong trabaho, pinauwi sa Pinas. Pinauwi sa Pinas. Walang naiuwi, kundi isang maleta. Walang naiipon. Walang may pasalubong. Sinalubong siya ng ate niya. Tahimik lang ang ate niya.
At pagdating sa bahay, wala man lang siya maiabot, walang maibigay, nagtatago siya sa kwarto. Hiyang-hiya sa sarili. Galit sa ate niya. At sinumbatan ng ate niya, sabi niya, alam mo, kaya ako walang naipon? Dahil hingi ka ng hingi. Tahimik lang ang ate niya. Maya-maya, bumalik ang ate niya. May dalang passbook. Ibinigay sa kanya. Sabi niya, alam kong hindi ka mag-iipon, kaya akong humingi. At lahat ng hiningi ko, inipon ko para sa iyo. At nakita niya, nasa bangko, lahat ng kanyang pinadala. Umiyak. Umiyak. Nagpapasalamat sa ate niya. Pero hindi yan ang kwento nyo. Naluluha-luha ka pa. Hindi yan ang kwento mo. Ha? Huwag mo asahang pinadala mo na ipon. Feel naman niya, oh. May kanya-kanyang kwento. Walang nakakaalam. Di ba? Ano sabi ko? If you keep buying things you do not need, someday, you will sell the things you need. Para tayo mga misyonero sa Ebanghelyo. Misyonero sa Ebanghelyo. Makikitara lang. At sana, binabati natin tinitirahan, sumayo ang kapayapaan. At kung mabuti siya, matitira sa kanyang kapayapaan. Kung hindi, babalik sa iyo. Kainin mo ang ihahain sa iyo. Diba? Magtiyaga ka. Ano ba naman ang aasahan ko dito? Siyempre, kung mga kasama mo sa parokya, Bombay, Indian, di Indian ang makakakain mo. Di ba ba, ano? Pating omelette, may sili, di ba, ano? Lahat manghang. Lahat. O di kainin mo. Hindi naman yan habang panahon. Di ba? Yun ang maganda sa nakikiraan lang. Pag nakikiraan ka lang, alam mo, sandali lang ito. Pero, pwede kang gumastos. Pwede kang maging marangya. At pag ikaw ay naging marangya, wala kang maiipon. Mga minamahal na mga kapatid, ilang taong ka na? Hanggang kailan ka dito? Di po ba? Ilang taong ka na? Hanggang kailan ka dito? Alam ba ng mga anak na kayo'y nakikiraan lang? Na hindi kayo habang panahon dito? Na mabuti yung tinitirhan mo, palaging aircon, no? Aircon. Di ba? Pag-uwi mo sa Pilipinas, mararanasan mo ang init ng impyerno. Di ba? You will not always have the luxury of life. But what I'm trying to say, you can make a choice. You can either teach your children how to understand the meaning of discipline and sacrifice. Di ba? Ang dami kabataan na naman ngayon umiiyak gusto iPhone 16. Di ba? Yung anak iPhone. Yung magulang
iPay. Di ba? Meron kang iPhone, wala akong na-iPhone. Kailangan ipaintindi sa mga bata yon. Hindi naman nagbabago ang kausap, no? Mabuti sana pag bago ang cellphone, bago ang kausap. Father, mas maganda ang Samsung. Bakit? Ang ganda ng camera. Bakit? Pag kinulang ka ba dyan, pumaganda ka? Hindi rin naman. Hindi po ba? No? Ano ang tinatahi mo? Ano ang mga pinagdudugtong-dugtong mo ngayon? Ano ang mga bagay na dapat nandyan, ngunit ayaw mong isama sa pagtatahi? Bakit? Pag tinignan mo ba yung mga pinagbibiling basahan? Maayos ba yung mga tela? Hindi. Mga tira-tira lang. Ngunit maganda ang pagkakatahi. Sa ganda ng pagkakatahi, na mahal ang presyo. Wala sa tela yan. Wala sa tela. Nasa design. Di ba, anak? Yung iba magsasabing, wala yan sa presyo. Nasa nagdadala. Di ba? Nasa nagdadala yan. Sabi nga ng isa, bakit ikaw nadukutan ka? Na-snatch sa iyong kwentas. Bakit si Inday katulong natin? Ni minsan sa palengke, ni hindi yan na-snatch. Sabi nung kanyang asawa, kahit naman anong isuot ni Inday, mukhang peke. Nasa iyo yun, di po ba, na? My dear friends, my brothers and sisters, no one can be blamed except ourselves. Kung walang pupuri sa'yo, hindi mahalaga yun. Sapagkat kadalasan ng sinasabi ng tao sa atin ay tungkol sa kanila at hindi tungkol sa atin. Pakinggan yung mabuti kung ano sinasabi nila. Kadalasan kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin, ay hindi tungkol sa atin, tungkol sa kanila. Pag meron silang pinupuri sa atin, tungkol yan sa kanilang mga pangarap. Kung meron silang panlalait sa atin, tungkol yan sa kanilang kabiguan. Kaya pag mayroong nagsasalita ng hindi maganda sa iyo, tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang. Kahit gaano kasama ang sabihin, tingnan mo. Ngitian mo. Kahit naman si Jesus, nilibak. Di po ba? Na? Nung ako'y na-stroke, 2 years ago, maraming binago nito sa buhay ko. Higit sa lahat, maraming binago nito sa aking pananaw. Ang mahalaga kung gusto nating magbago, baguhin natin ang ating pananaw. Hindi yung mga taong kasama. Sapagkat gumawa ka ng mabuti, may sasabihin ng ibang tao. Wala kang gawin, may sasabihin pa rin. Kaya, gumawa ka na lang. At kung mayroong magagalit, ngitian mo na lang. Sadyang may magagalit. Kahit gaano kaganda ngayong ginagawa. At yun ang aking payo. Ngitian mo. Pag galit na galit, gandahan mo ang ngiti. Pag galit na, lalong gandahan mo ang ngiti. Tingnan mo siya sa mata. Ha? Pag ayaw tumigil, humingi ka ng malayo. At sabihin mo, mamamatay ka rin. Diba?
Bakit nyo sinisira ang inyong mga pangarap dahil sa sabi-sabi? Hindi sinira ni San Pablo ang panawagan sa kanya ng Diyos dahil sa mga taong tumalikod sa kanya. If your plan fails, change your plan. Never give up on your goals. Never give up on your goals. Ang bawat pangarap ay may dahilan. Alam po ninyo, yung aming mga pamangkin, tinatanong ko yan anong pangarap mo? Sabi nung isa, magbubuti. Magbubuti. Alam niyo yung magbubuti? Yung namimili ng bote. Sabi ko, grabe naman. Ito lang pangarap ng aking pamangkin. Yung isa, puro lalaki na. Yung isa, anong pangarap mo? Labandera. Bakit ganito mga pangarap? Tinanong ko yung kapatid ko, bakit ganito mga pangarap ng mga anak mo? At tinanong namin, bakit mo gustong magbubuti? Ang sagot niya, kasi marami siyang kaibigan. Hindi yung pagbubuti ang hinahabol niya. Ang habol niya, maraming kaibigan. Kaya tinanong ko yung labandera, ikaw, bakit gusto mong maging labandera? Sabi niya, marami silang kwentuhan. Ibig sabihin, nakikinig siya sa chismisa ng mga labandera. Ano ang iyong pangarap? Pero kung pagtutuunan niyo ng pansin ang sinabi ng dalawa, hindi sila nangarap tungkol sa kanilang makukuha, kundi kung sino ang kanilang makakahalubilo. Gusto ko ng maraming kaibigan. Mahirap yung ang pangarap mo yumaman lang. Tapos wala kang kaibigan. Mahirap yun. Whether you like it or not, our future is always dictated by the people we are with and the books we read. Mayroong maganda sa unang pagbasa? Hindi iniwanan ni San Lucas si San Pablo. Sino yung mga taong hindi umiwan sa inyo? Pinasalamatan nyo na ba? Marahil yung iba sa inyo yumaman na, yung mga kaibigan yan, na natiling mahirap. That's why, after my ordination, the very few people I visited was my teacher. Teacher in the elementary. Teacher in the elementary. Bakit? Marami sa kanilang estudyante, engineer na, doktor na, nurse na, accountant na. Magre-retiro silang teacher. Sometimes great people are made by those neglected. Mahirap din yung pag tayo ay nasa taluktok na ng ating mga pangarap. Ang una nating nakakalimutan, yung mga taong naging katuwang natin sa panahon ng kahirapan. Do not forget the people that accompanied you, that made your dreams possible. Again, pag tinatahi-tahi mo, if you connect the dots, you cannot only connect the linen, but the people that work with you. Lilipas ang lahat. Di ba, no? Binibiro ko yung iba sa Musapa.
Kasi pagdating ng araw, lahat naman hihiga tayo sa kabaong. Di ba? Pipilahan ka ng tao. Ang bisita mo, depende sa pakain mo. Bakit? Di ka naman nila kilala. Di po ba, no? Oo. Maniwala kayo. Ang bisita nyo, depende sa pakain ng lamay ninyo. Magpamudmud kayo ng 500, mapupuno yan. Pero, hindi kayo kilala ng mga tao. Hindi nyo sila bisita. Bisita yan ang kamag-anak ninyo. Di ba? Oh, di sisilipin ka sa bao. Ah, yan palang anak niya. Ah, yan palang pinsan niya. Ah, yan palang tita niya. Ah, siya pala. Siya ba yung hindi nang bibigay? Depende, no? My dear friends, my brothers and sisters, ano yung mga bagay na pinipilit ninyong tastasin kasi sa tingin ninyo, hindi maganda? Anong ibig kong pagtunan ng pansin? Mahirap yung ikaw ay magtatahi. At kung kailan matatapos na, saka mo lang sasabihin, ay hindi maganda, tatastasin ko. How can you connect the dots when in the very beginning, you have failed to plan? If you fail to plan, ang sabi nga nila, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Kaya mahalaga yun. Ano ang iyong pangarap? Ilang araw na lang, ilang taon na lang, ilang buwan na lang. Di po ba, no? Malapit na. Kung gusto niyo ng mas magandang tanong, ilang Pasko ka na lang. Di ba? Ilang Pasko ka na lang. Malapit na. Huwag mo sayangin. You can never blame other people for what you have become because we are always a product of our own choices. Again, my dear friends, my brothers and sisters, it is in your hand that you can create a tapestry. But hopefully, you will not waste your giftedness and you end up simply creating a piece of rag. Mahirap yung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makagawa ng isang obra. Ang natapos mo lang ay basahan. Sayang naman. Sayang naman. Piliin mo ang mga taong naging tapat. At hari nawa, ikaw ay maging tapat. Kaya doon sa mga mag-asawa, maging tapat. Di ba tapat? Wala kang katapat kundi yan. Wala ka ng ibang tatapatan kundi yan. Pag hindi ka naging tapat sa iyong sinumpaan, ang tawag sa iyo ay tabingi. Pangit yung tabingi. Ano bang Tagalog doon sa righteous? Ang Tagalog na salitang righteous ay hindi palaging tama, kundi matuwid. Maging matuwid sa pagiging tapat. Maging matuwid sa pagiging tapat. Kung napapansin ninyo, kahit magkaiba ng tela, pag maganda ang pagkakadugtong, parang iisang obra. Di po ba? Kahit magkaibang tela, pag maganda ang pagkakadugsong, parang isang obra. We connect the dots, but
I hope you have a dot to connect. Di po ba, no? We connect the dots, but I hope you have a dot to connect. Worse, you are simply connecting the dots of other people. Mahirap yung ang iyong tinatahi, hindi pala sa iyo. Huwag niyong kakalimutan, may kanya-kanya tayong kwento. Ang ganda ng kwento, no? Na ikaw ay masama ang loob dahil may ate ka na hingi ng hingi sa iyo. Para pala sa iyo, no? Hari nawa ganun ang kwento mo. Pero hindi. Miloob mo lang. Hindi. Ha? Kaya mag-ipon ka. Di po ba, no? Ipaalala sa mga anak, mahirap yung may iPhone, walang ipon. Again, my dear friends, my brothers and sisters, life is short. Death is certain. Dumating kang walang dala, aalis ka na walang dadalhin, pero pwede kang mag-iwan na magandang ala-ala. Amen.